speaking of kurakot, speaking of squatter, speaking of baha. Ito mga kababayan, si Mayor Magalong, no, ng Baguio City, handa daw pangalanan itong mga kongresista na sangkot sa katiwalian sa flood control project. Nako po mga kababayan. Maniniwala po ba kayo mga kababayan na may hawak na listahan si Mayor Magalong ng Baguio City na mga listahan ng pangalan ng mga kongresista na sangkot sa flood control project na katiwalian or corruption? Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Wait lang po ha. Ito po mga kababayan. Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng ilang kongresista na dawit umano sa maanumalyang flood control projects. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Matapos hamunin ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon na maglabas ng ebidensya kaugnay ng usapin sa flood control projects, 3 pangalan na umano ang hawak ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Itong dalawang congressman nato na nabanggit ko sa inyo, dito sa Luzon area to. Tapos meron pa kaming titingnan uli sa isang lugar ulit. Napakarami na ngayon dumarating ng mga impormasyon ngayon. Handa si Magalong at ilan pang mayor na hindi niya pinangalanan para magsalita sakaling ipatawag ng House of Representatives. Nako. But I'm just waiting. Hanggang ngayon, very enthusiastic na ako pumarap sa kanila. And naghihintay pa rin ako nung kanilang sama. Wala naman ako natatanggap. Hindi na rin naman sila nagsasalita kung papatawag nila ako. Hindi inaasahan ni Magalong ang takbo ng investigasyon tungkol sa bilyong-bilyong budget insertion sa mga flood control project. Ang nag-iimbestiga, nagulat ako, nag-iimbestiga yung mismo House of Representatives. Para mong sinabi na yung criminal, imbestigahan mo na lang yung sarili mo, alamin mo paano mga krimen ang ginawa. Sabi ni Magalong, nagtataka lang din daw siya mga kababayan na bakit daw ang nag-imbestiga ay yung House of Representatives. Parang yung kriminal, siya lang din daw yung nag-imbestiga sa sarili niya. Kasi tinutumbok po dito ni Mayor Magalong ng Baguio City, mga kababayan, na ang Congress nga daw ay maraming katiwalian. At ilan daw ang kongresista sangkot dito sa flood control project, no? Katiwalian or pangungurakot sa pondo. Ngayon mga kababayan, hindi po natin siya pwedeng mahusgahan. Bakit? Antayin po natin na ilabas niya. Kasi malaking aligasyon po ito, mga kababayan. Kasi kapag ito'y hindi niya napatunayan, kung pangalan lang sabihin niya, tas wala siyang may pakita dyan na ebidensya na may flood control ganyan. Pero ako mga kababayan, meron po talaga akong ebidensya, kung ako man tanungin, isang congressman po talaga sangkot sa korupsyon dyan sa flood control. Sabihin ko sa inyo, bakit ko sinabing sangkot? Nandyan po ang flood control. Andun mismo nakatayo. Pero ang tanong, hindi po gumagana. So bakit po ganun? Para ka pong bumili ng electric pan, na nakatayo lang electric pan, pag i-on mo, hindi nakasaksak. Kahit ako mismo sabihin. Kahit sabihin natin, sige, nabili mo lahat yan, nagastos mo lahat yung perang pondo dyan, bakit hindi gumagana? Congressman ka nga ako mismo, kahit puntahan natin ngayon, araw-araw kong dinadaanan niya noon nung ako'y nagtatrabaho pa. Araw-araw ko ding nakikita niyan kapag ako'y sumakay ng jeep. At araw-araw ko ding naaamoy yung amoy burak na yan kasi hindi nga lumulusot yung tubig doon sa mismong flood control kaya hindi nga gumagana. Kapag umulan lang ng 1, 2, 3 oras yung tubig sa amin, umaabot na sagdan. Diba? Yan ang katotohanan. Diba? Kahit magsirkubalintong man tayo ngayon, nakita ko pa nga doon, project of congressman. May amount pa nga Pero ang tanong, gumagana ba? Hindi po. Tinayo lang siya doon. Nakapangalan pa, ang laki-laki. Yung mga, yung mga covered court nga, ang lalaki ng pangalan doon sa haligi. Di ba? Ang lalaki ng pangalan sa haliging ganyan.
Covered court, tapos worth 13 million, tapos yero lang, tapos bakal, haligi, walang pader, walang CR, walang stage. Covered court lang, tapos basketball ring. Yung ring pa ang project, SK pa. Hindi pa project ni Congressman. Yan ang mahirap. Alam nyo, sabi ko sa inyo mga kababayan, dapat, ang may hawak dapat ng proyekto sa lahat ng project sa Pilipinas ay dapat isang ahensya lang. Isang ahensya lang dapat ang hahawak ng project sa buong Pilipinas. Kasi kapag si Congressman bigyan mo ng pondo yan, kapag si Mayor bigyan mo ng pondo yan, si Captain, si SK, si Kagawad, si Chairman, kukupitan at kukupitan at kukupitan lang nila yan. Ako na mismo magsabi, naging SK din po ako noon. Alam ko ang gagawin yan. Kapag si Mayor gumawa ng project na tulay, ilalagay niya dyan 50 million pesos yan. Pero ang ginastos niya 30 lang, yung 20 automatic bulsa. Tapos yung 30 million na nakagastos dun sa tulay kasi yung 20 binulsa, kakupitan pa ni Foreman at ni kontraktor yun. Tapos magtataka ka, paano naging 50 million to, tapos baka lang naman to at kahoy. Kasi ang tulay hanging bridge. Diba? Kukupitan at kukupitan nila yan. Sana, kung meron mang presidenteng susunod kay PBBM, ibuwag nyo na. Dapat hindi nyo na pagbibigyan ng project yung mga governor, congressman, mayor. Dapat, kung ano yung request nila, isang ahensya lang dapat ang mga ngasiwa. Sabihin natin, DPWH. Yun, trabaho lang dapat ng DPWH yan. Kasi pagbibigyan mo ng project, si mayor, si vice mayor, si chairman, si kagawad, si SK, si congressman, si governor, si vice governor. Putang ina, maubos lang nila sa kakupit yan. Dapat idirekta lang dapat nila sa isang ahensya lang. Para kung sakali man magkandalitse-litse, isang ahensya lang din ang makakasuhan. Diba? At dapat itong Philippine government, meron dapat tayong sariling kontraktor. Hindi tayo nakikikontrata kung kanino-kanino man. Kasi nga, minsan, ikaw naman si kontraktor ng ganito, pag nakita substandard lahat, halimbawa sa 100 bakal niya, puro orig yun. Tapos yung sunod na 100 bakal, substandard. Parang ganun-ganun yan yung semento mo. Tag 300 yung isang sako, haluan mo yan, tag 80 lang ang isa. Yung isang sako 900, yung isa 600. Magkaiba-iba hinahaluan. Basta may makupit lang. Yan ang mahirap kasi walang transparency. Diba? Dapat yung mga ganyang magtalaga sana ang ahensya. Kahit si PBBM ngayon, kaya pa yan, may 3 years pa. Yung lahat ng proyekto dapat sa gobyerno, isang ahensya lang dapat ang hahawak. Huwag nyo nang bigyan ng pondo si mayor, si congressman, si governor, si kagawad, si city councilor, si chairman, si SK. Huwag na dapat. Mag-request na lang si mayor. Ito, problema sa aming lugar. Pupuntahan agad ng isang organisasyon doon, ng government worker, ito gagawa, DPWH, ito yung project namin. Sunod, pagpunta doon sa ibang nayo naman, ito yung problema namin, DPWH, ito naman. Kasi kapag iinisa-isa ninyo yan, bawat governor, congressman, kukupitan at kukupitan lang nila. Mark my word. Sabihin ninyo sa akin, sinong governor at congressman nga mahirap? Sinong governor at congressman na walang sports car at walang rilong Rolex? Mga kababayan. Kaya nga, kahit sabihin ni Magalong niya na may hawak siya listahan ng mga congressman na kurakot dyan, meron siyang may pakita. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, sinong congressman na walang rilong Rolex? Magugulat ka, ang Rolex niyan, pinakamababa, 2 million, 3 million, 5 million. Rilo lang yan. Hindi lang Rolex yan. May Patek pa. May Richard Mille pa. Putang ina. May ublot pa. Ay, Diyos ko. May Jacob & Co pa. May Hermes pa. Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci, at kung ano-ano pang Balenciaga, dyan. Ay, Diyos mio, Marimar. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kaya po ang lakas ng loob tumakbo yung mga mayor, congressman, gobernur na yan. Kasi may nakukuha sila. Kung walang makukuha yan, walang lakas loob tumakbo yan, walang lakas loob gumastos yan. Kasi wala silang makukuha Dapat baguhin na dapat yung ganyang patakaran. Lahat dapat ng ahensya sa gobyerno, isa lang dapat ang hahawak ng proyekto.
Hindi na yung si congressman, si governor, si ganito. Tigilan nyo na yan. Huwag nyo nang pahawakin ng pondo yung mga yan. Oo, para patas ang lahat. Hindi ko naman nilalahat. Na congressman. Pero may iilan talaga. Diyos ko. Sa 300 congressman, baka nga 80% dyan, lahat may kickback. Hindi Kaya sa totoo lang mga kababayan, So, yun lang, yung aking reaction, ating live ngayon, mga kababayan. Hindi ko na po masyadong pahabaan. No? Like po tayo mga kababayan. No? Kalahati na po yung like natin, dagdagan po natin. Di ba? Dadagdagan natin. At sa lahat po na nandyan, mga kababayan, hindi ko po maisa-isa. Katulad sa Sirisa Force. Lahat po kayo dyan, maraming salamat po. No? Sa mga nagtatanong po kung